You try to simplify the issue sa mga nag-argue na hindi, malayo sa sikmura ang issue ng West Philippine Sea. Can you discuss the importance of this part of the West Philippine Sea na nai-ignore lang eh? Sa usapin ng West Philippine Sea, it goes back to resources. You go back to ano ba mga basic resources na meron ako. This is where the West Philippine Sea comes in. Ano-ano ang resources na nasa West Philippine Sea? May langis dyan. Majority ng mga isda na kinakain natin, ilang milyong Pilipino ang nakasalalay ang trabaho sa West Philippine Sea. Hindi lang natin nakikita kasi malayo sa atin eh. But that's a major engine of our economy and the potential is huge. No spin, no lies, just the truth. Panibagong araw, panibagong pagkakataon upang palawakin ang ating kaalaman at mas patatagin ang ating paninindigan sa yamang pag-aari ng Pilipinas para sa mga Pilipino. Muli akong nagbabalik, J. Tristan Tariela po, sa isa na namang episode na Siksik sa Kwentuhan. Just the Truth Podcast is a program that showcases different points of views from various personalities, from individuals in the government, online persona, and even TV personalities. Gaya ng aking nabanggit kanina, ang mga individual na ating nakakasama sa podcast na ito ay kabilang sa mga taong nanindigan sa ating karapatan. Mga individual na may sapat na kaalaman at tapang upang ipaglaban ang West Philippine Sea. Because at the end of the day, this is a collective effort, a whole of a nation approach. At ngayong araw, mabibigyan tayo ng panibagong mata sa mga usapin sa ating bansa. Ating mas kilalanin ang economist, civil servant, professor, Dr. Shelo Magno. Professor Shelo, maraming salamat, ma'am. Hi, good morning, sa sir. pagpapa-unlock ng invitation ko dito sa podcast ko. Yeah. Last month, Hinihintay ko nga kung kailan mo ako i-invite eh. last month pa kita kinukulit, ma'am, I know. mag-guest dito sa podcast ko eh. Hindi tumutugma yung schedule. Iyon nga, ma'am. Hindi tumutugma schedule. Pero just a background, ma'am, no? Ang podcast natin na to, chill lang to. And Meron bang chill sa West Philippine Sea? hindi, ma'am, pag-uusapan natin dito, it's all about you. Okay. And kumbaga, karagdagan na lang yung discussion natin pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Akala ko West Philippine Sea, nag-review pa naman ako. Sige. Pwede, ma'am, later, pag-uusapan natin ng West Philippine Sea. Kasi para sa akin, nung nagsama tayo sa Cebu, Yeah. napakahalaga nung discussion mo to make the Filipino people more connected pagdating sa West Philippine Sea. Kasi pagdating sa akin, pag akong nagdi-discuss noon, I discuss international law, UNCLOS, our sovereignty and sovereign rights. But in your case, if you discuss West Philippine Sea, mas naiko-connect mo dahil usaping yamang dagat, usapin sa enerhiya. Kailan ba yung mga 2 months ago po yun? Nag-roadshow kami Yes. ni Rear Admiral Tariela Punta sa tayo mga sa university sa Cebu to share yung aming mga perspective about bakit mahalaga ang West Philippine Sea Yes. sa atin as ordinary citizens. Diba? At ang mga kausap natin doon, mga estudyante, Yes. mga members ng civil society. Kasama natin si Senator Edu at saka si Rafaela David. Pero bago tayo mag-usap, ma'am, ng West Philippine Sea, Okay. gusto kong makilala muna kung sino si Professor Shelo. Diba? So, according sa mga open source information tungkol sa iyo, ma'am, ikaw ay lumaki sa Nueva Ecija. Yes. No? At, Ako po ay taga San Isidro, Nueva Ecija. Pero magkatabi lang kasi yan San Isidro at Gapan, Nueva Ecija. So yung daddy ko taga San Isidro, yung nanay ko taga Gapan. Then nagka-inlaban sila. So ako, sino nanalo, ma'am? Nakatira kami sa San Isidro, pero yung nag-aaral ako sa Gapan. So lumaki ako sa both towns. Yan. And accordingly, ma'am, nung nag-aral ka ng elementary and high school, valedictorian ka. Baka Mula kinder. Mula kinder. Oh, I Tanong stand mo, corrected. din ako, class president. Mula kinder. Mula kinder hanggang high school. Talagang achiever ka. So, ang father mo, ma'am, ay ang line of work is an optometrist. Yes. So, yung nakikita niyo pong mga magno-optical, Sa hindi inyo po yun. sa amin yun. Hindi sa inyo. Meron kaming magno-optical sa Nueva Ecija. But yung mga magno-optical that we see in malls, sa uncle ko po yun. So, hindi po ako tagapagmana ng Hindi mga... yan family-owned business, ma'am. Family-owned business ng uncle ko. Ng uncle mo. Papaampun muna ako sa uncle ko. And then eventually, ma'am, from
Nueva Ecija, nag-awal ka sa University of the Philippines. Yes. What prompted you to join the UP School of Economics? Actually, why all of a sudden? alam mo ang nakakatuwang kwento doon, sir. Kasi sabi ng J tatay lang, ko, ma'am, J lang. pag hindi ako pumasa ng UP, mag-optometrist ako. So talagang pumunta na ako sa Sentro noon because Sentro is the school for optometry. So yun lang yung option namin. Pag magkaka-other option ka lang kapag pumasa ka ng UP. So pumasa ako ng UP, hindi ako naging optometrist, diba? Walang magno-optical. Kung hindi ako nag-UP, well, magno-optical ako ngayon, diba? Pero, ang nag-decide sa'yo, ang nag-push sa'yo, ma'am, to be an economist, anong background nun? Well, yung totoong kwento din nun, lumaki ako sa lola ko eh. So, mahilig ako sa music. I really like playing the piano. So, at the time, ang thinking ko, hindi ako magiging optometrist, hindi ako magiging magno-optical, magiging classical pianist ako. So, UP Conservatory of Music. Oo, ang kaso, ano mo. pagdating ko sa UP, sabi ng tatay ko, mag-business ka. Business course. Like any typical parent na sinasabi sa mga magulang nila, go for a business course. I started with statistics in UP, then eventually moving to economics after a year. And then after graduating, ma'am, you pursued masters. Yes. Ng- Pero alam nyo, Sir Jay, nung nasa UP kasi, when you look at the faculty of yung mga professor na economics nun, syempre, nandyan sila Dr. De Dios, sila Maring Winnie, na parang, ako kasi, even nung bata ako, very interested na rin ako sa politics. Kasi I grew up with my grandparents. Yung lolo ko, kakwentuhan ko yan araw-araw tungkol sa politics. Yung tatay ko, kakwentuhan ko yan. Tapos you see professors in UP that are very, very actively engaging in policy, politics, yung mga discussion. So, dun na pamahal sa akin yung kurso ko na economics. No, nakita ko na, so it's really not just business, it's really about discussing ano ang mga implikasyon ng mga bagay-bagay sa lipunan, sa politika, etc. So napaka-inspiring sa akin no, na ito yung mga naging teachers ko sa UP at ito yung ginagawa nila at ito din yung gagawin ko paglaki ko, di ba? Parang ganun. At the same time, ma'am, habang nagpapakabibo ka sa pagiging ekonomista, hindi pa rin nawala sa iyo ang pagiging presidente ng Student Council. No? Can you share with us, ma'am, kung ano ang kumbaga, mga significant na ginawa mo nung ikaw ang presidente ng Student Council? Alam mo, ang sobrang exciting sa akin nung naging UP student na ako. Kasi pag bata ka, okay, kailangan mo mag-aral eh. Kaya, di ba sabi mo, mula kindergarten hanggang high school valedictorian ako. That's true kasi talaga masipag ako mag-aral. Pero pagpasok ko ng UP, ito yung feeling na I'm done doing the traditional be the first honor in your class. Kasi ito na yung tunay na edukasyon. Diba? Lagi mo yung madidinig na ang tunay na edukasyon ay nasa labas ng 4 na sulok ng paaralan. So pagpasok sa UP, nag-audition ako sa UP Concert Chorus, na-involve ako sa mga iba't ibang political organizations. Ang dami-dami kong ginagawang activities. Pero ang minimum ko sa sarili ko, so this is my standard nung nasa UP ako. Hindi ko na goal maging magna cum laude, summa cum laude. Ang goal ko, wala lang ibagsak na subject. Sa UP, pwede kang mag-absent. May mga teachers na hindi nagche-check ng klase. Or may maximum 6 absences. So lahat na yan, mina-maximize ko. Hindi, ito 5, pwede pa ako mag-absent. Ganyan. Mag-rally tayo, ganyan. So, but that whole experience sa UP, talagang napaka-holistic no edukasyon na yon. Kasi in UP, that's where you experience, kailangan mong makakausap mo mga communities, makakausap mo yung mga estudyante, magkakaroon ka ng opportunity makipagdebate. Estudyante ka pa lang, madidebate mo na yung mga senador, congressman, ganun yung confidence na even as a student, may space ka to express your views, your perspectives, and yung mga pinapaniwalaan mo na dapat nag-i-influence din sa society. So, nung nasa UP ako, yun yung sobrang na-enjoy ko. Na kapag wala akong extracurriculars, siguro 7 a.m. ako na yung nagbubukas sa library, no? So, ang ginagawa. But I really enjoyed all the extracurricular activities, including, as I said, when I was a freshman, I was part of the UP Concert Chorus. And then I was part of the student council. Kinareer ko yun. 3 years ako sa student council. I was counselor, and then I was vice chair, and then I was chair. Hindi mo naman naisipang mag-artista, ma'am? Hindi. Para sa kapatid ko na yun. Sa kapatid.
Another fun fact, ma'am, no? Binanggit mo na rin kapatid mo. Ang kapatid mo, ma'am, also joined Binibining Pilipinas, no? Yes. And the funny story is, nung nasa UP ako, so actually nag-abot ba kaming tatlong magkakapatid na nasa UP kami lahat. My second sister actually joined Binibining Pilipinas, but there was that moment na nung kasala siya, yung mga UP professors ang pinagkakalat. Ako yung sumali sa Binibining Pilipinas as Nung at estudyante that ka time, ba, ma'am? USC chair pa ako, 'di ba? Maikli yung buhok ko, siga-siga ako, and then biglang susali ako sa Binibining Pilipinas. But it wasn't me, it was my second sister who joined Binibining Pilipinas, and I think was a runner-up at that time. Pero magkaiba kami noon kasi my sister, mahaba yung buhok, yung girly-girly talaga. Malaking contrast ng personality namin and even looks. Kasi ako, ever since, maikli talaga yung buhok ko. Well, after concert chorus. And then after graduating sa University of the Philippines, ma'am, ng master's, Yeah. you pursued PhD. You Nagtrabaho muna ako for a few years before doing my PhD. That's when I did the job as an executive director ng National Movement of Young Legislators. So paglabas ko sa UP, ang trabaho ko is to head the secretariat of an organization of local government officials. Pero ang maganda dito, ito kasi yung mga batang local legislators So, yung thinking na, we can be the new breed of politicians. local diba? legislators sa Mga Congress. konsehal, vice mayor. Sa mga local government. ma'am. Yes. So at the time, the president of the NMYL, National Movement of Young Legislators, was Del de Guzman, Vice Mayor Del de Guzman of Marikina. And then naabutan ko pa after Mayor Del, si Mayor Herbert Bautista also became president of NMYL. So that was my first exposure. And very inspiring yun kasi at the time nga, mga batang politicians yung kasama mo, and the idea is really, let's build our capacity. Maybe we can change governance in the Philippines with the young politicians. And then, capacity building, introducing new ideas. At the time, ang mga project namin focus on child rights, how do you strengthen yung mga karapatan ng kabataan, mga bata, policies, etc. Mga ganyan. And then at the time, doon din namin pinag-uusapan yung strengthening local government autonomy, fiscal policy, decentralization. So yun yung mga una kong trabaho. Looking back, ma'am, bago ko magtanong sa next chapter ng buhay mo. Looking back, those people who were with you nitong movement of young legislators. Yeah. Of course, some of them you still see sa local government or even in the national government. Yeah. Do Some you- of them are vice mayor, mayor, governor, vice governor. Some of them are in Congress. Can you say na na-maintain pa rin nila yung the same passion or Passion for politics? Yes, because they're still in politics. but for the idealism when they were younger, I nawala think- na ba? Tinutuloy pa? I think ang Or is it still there? realization ko dyan is it's important to be part of a strong network that advocates for principles like good governance. Kasi yung mga ganitong organization continuously remind you kung ano yung commitment na sinalihan mo when you were part of the organization. A lot of politicians would promise you many things kapag tumakbo sila, diba? Accountability, transparency, good governance, etc. Pero ang tingin ko rin dyan, kailangan balansehin yan ng continuous demand for accountability ng mga mamamayan nila. Kasi kapag pinabayaan mo yung politiko, pwede siyang mapunta sa mga iba't ibang bagay. Alam mo na yun, di ba? Tsaka parang nagiging campaign promises na lang. Yes. So, ang sa akin napaka-importante. Kaya, in my work, aside from, of course, building the capacity of politicians, along the way, naging bahagi din ng work ko yung pag-build ng capacity ng citizens. Diba yung I wrote a book on participatory budgeting, I give training sa mga tao kung paano ba tayo magpa-participate even if we're not the elected politicians sa local level. Ganon. Continuously demand accountability. Kasi participatory governance ang magme-maintain ng maayos na pamamahala sa isang lugar. Hindi natin pwedeng iwanan yung pagpapatakbo ng gobyerno lang sa mga politiko. Kasi we have to let our politicians know ano ba yung dinidemand natin, ano yung expectations natin sa kanila bilang citizens. So active citizenship is very important to make sure that we get the government that we deserve. Pero
going back dyan sa discussion mo, ma'am, no? Hanggang Natutuwa bukas lang ako tong sa podcast usapan na natin yan. Parang, minsan kasi, I always wonder, when newbie politician would run, ramdam mo sa kanila yung idealism, and of course, probably, I would like to believe meron talaga silang good intent, Yeah. the reason why they run. So, my question is, you've been around with, you've been advising different politicians then and now, no? What made a particular politician change their ideals? Is it the system? Is it failure of the public to demand for accountability? Or talagang wala na talagang, I mean, the individual politicians themselves, Oo. they cannot pretend anymore at yun talagang objective nila Ng from the very character beginning. nila, no? Yes. Well, I think iba-iba naman yan. Meron talagang mga tao na masamang character from the very beginning, diba? Pero may mga tao din na maybe when they started, they really have good intentions. Kaya, ako sarili kong analysis, for example, sa context ng Pilipinas, napaka-importante nung pagkakaroon ng, halimbawa, isang partido na mag-hold dun sa person accountable Kung ano yung mga pinangako mo, ano yung mga sinabi mong gagawin mo, ano yung policy direction sa ipupursue mo, your party should make you accountable for that. Ang problem natin sa Pilipinas, hindi nag-function yung party system Political party, natin yes. in the way that we want it to function. That's one. Pangalawa, yung accountability, then if the party system is not working, then there has to be accountability between the people and the politician. But how do you operationalize that? Diba? Siyempre, kadalasan, yung accountability mo ay dun lang sa malalapit na tao sa'yo. And then, eventually, along the way, when you become part of the system, kakainin ka ng sistema kung hindi malakas yung mekanismo ng accountability na yun to remind you of why did you run in the first place? Why did you join politics in the first place? Diba? Yung ganyan. And then, I think the next circle, kapag tiningnan mo yung accountability na yan, would be your family. Paano kang nire-remind ng pamilya mo kung bakit mo ginagawa yung mga ganitong bagay, diba? So, for example, sa akin, yung pagiging aktivista, yung pagiging very active in politics, ang reminder ko palagi dyan yung mga anak ko Kasi minsan you get tired of what you do, right? It's tiring and it's thankless. Diba? It's not even a job. It's a volunteer work yung ginagawa natin. Pero kasi, our family, my kids would always remind me na, if hindi ikaw yung gagawa niyan, sinong gagawa niya na ibang tao, diba? So that is a reminder na yung ginagawa natin is a commitment, not just to the community, the people, but to the family, na in-expect na ikaw gagawin mo yung tama para sa kanila. Mga ganun. Alam mo, ma'am, minsan iniisip ko, you being a mother of 3, ako meron din akong 3 anak, totoo yung sinasabi mo if we cannot find sense anymore with what we're doing, we just look at our family. Na parang they are the best reason for you to continue what you're doing. Yeah. Minsan nag-wonder lang din ako, ma'am, no? For example, pag pinag-usapan ng West Philippines, ikaw, ma'am, yung crusade mo against corruption as well. Pag pinag-usapan ng pamilya, tinignan mo din naman ng mga politiko natin, may mga pamilya din naman. Kaya nga sinasabi ko, kapag may politiko na nagsabing ipamigay na lang West Philippines, sana nasasabi niya yan sa mga anak niya or apo niya, di ba? Kasi para sa akin, hindi ko yan masasabi sa mga anak ko na pamimigay na lang ni Daddy ang West Philippine Sea kasi ayaw ni Senator ganito, di ba? Na tindigan ng West Philippine Sea. Exactly. Kasi parang yan yung accountability mo sa anak mo, di ba? Parang ano kang klaseng tao? Anong klaseng tao yung ihaharap mo sa mga anak mo? Pero minsan iniisip ko, baka naman sinasabi ng mga anak ko, sige ma, diyan ka na lang mag-busy sa mga extracurricular mo para hindi ka mag-active sa school namin. Kasi isipin mo kung ako mag-active sa PTA na mga anak ko, di ba? Baka isipin nila, Or i-check mo every quarter yung grades nila, ma'am, di ba? Ima-micromanage Kailangan ko kita sila. i-tutor, mababa ang grade mo Parang, dito. Anak, anong gano'n? Alika dito. So, hindi ma, sige doon ka na lang. Huwag mo na kaming pakialaman. Yan. Minsan inisip ko yan. Pero baka hindi naman. Tingin ko naman, hindi naman siguro. The same thing with my kids. No? Parang tingin ko hindi naman. I think we are raising our kids right now sa mas maayos na direksyon. Yeah. Now, going back to my question, ma'am, no? After your education sa UP, you went to US for a Fulbright scholarship. Nakapagtapos ka ng PhD. Yeah. And interestingly, can you share with us, ma'am, kung ano ang PhD dissertation mo? Nako,
consistent naman ako sa lahat ng mga pinag-aaralan ko. I always look at corruption. I always look at public interest. So, nung nasa US ako, ang pinag-aralan ko noon ay paano nga ba ini-influensyahan ng mga pharmaceutical companies ang prescribing behavior ng mga doktor. What do I mean by that? So, pag magpe-prescribe ang doctors, may iba't ibang options, diba? Pwedeng generic, pwedeng branded, ganyan. Paano nagde-decide ang mga doktor kung ano yung ipe-prescribe sa'yo na medication? At paano nag-i-intervene or paano nag-i-influensyahan ng pharmaceutical companies yung mga desisyon ng mga doktor na yan? So, in effect, it's also a study of corruption because how are doctors being corrupted by the pharmaceutical companies? So, very interesting, So ito ma'am sa US setting. I did that sa US setting for my dissertation but I did similar studies sa Philippine context. So what's your findings, ma'am? Is there a Yes. significant intervention sa mga... Napakalaki po ng impluensya ng mga pharmaceutical companies sa mga doktor natin in terms of what to prescribe sa atin. In the US, napakalinaw niya na even if doctors receive, halimbawa ballpen, o yung mga notepad or mga sample medication, that influences their decision on what to prescribe. Kaya yung mga ganitong study sa US led to new legislation na ang mga doktor dapat may public listing kung magkano yung mga tinatanggap nilang gifts sa pharmaceutical companies. And in some state, ang limitation, $5 lang. Sa atin, hindi pa pinag-uusapan yung mga ganitong bagay Hindi rin natin alam kung magkano tinatanggap nila sa Exactly. mga... Kasi like for example, pharmaceutical companies can sponsor yung mga continuing medical education ng ating mga doktor. Saan nangyayari yan? Sa hotels. Minsan outside the country, they accept gifts, no? Minsan may mga travel package pa. Yes. O, how does that translate to us as individuals? Tayo kasi, hindi naman tayo nakakapamili kung ano talaga yung, hindi naman natin alam kung ano prescribe ng doktor sa atin. Sumusunod tayo at nagre-rely tayo sa mga doktor. Ina-assume natin that they give us the most effective medicine panggamot sa atin, diba? Pero yun nga, may mga options. May generic, may branded, meron ka ipupush na certain brand na maaaring pumapabor sa certain pharmaceutical company. So in the US, may public listahan sila showing na magkano yung tinanggap ko as a doctor from this pharma company. Tapos pangalawa, sa atin, I'm sure a lot of people would be able to relate to this kasi marami tayong naghihintay sa doktor natin. Tapos minsan mauunahan tayo ng mga medrep, mauuna pa kaysa sa atin as pasyente. Sa US, bawal na yan. Kailangan pag inimit ng doktor ang medrep in a public space, hindi pwede sa private doctor's office. At dapat may nakaset na appointment, ganyan. Pagbibigay ng sample sa atin, ako yung appreciation ko to kasi yung mga kids ko nung bata dinadala ko sa Children's Medical Center. It's a public hospital, diba? And ang appreciation ko pagka yung mga doktor nagre-receive ng mga sample medication, that helps. Kasi bibigay niya doon sa mga pasyente nila as free sample. But may mga studies showing that even yung mga sample medication influences yung demand for certain consumers, medicine. yeah. So sa US, ang ginagawa na nila dyan, instead of giving it directly to doctors, yung mga sample, may office na magre-receive ng sample and that office will be the ones who dispense the medication. Hindi na yung doktor. Ngayon ba ma'am, wala ka pang napag-advisean na member ng Senate or Congress na somebody has to look into this bill para gawin din dito sa Pilipinas? Alam mo, dito sa Pilipinas, mas ang naging concern or focus ng study ko, aside from yung mga ganyang usapin ng regulation, is the pricing. Paano natin nire-regulate at paano natin tinitingnan ang pricing ng mga gamot sa Pilipinas? Kasi ako, ang concern ko dyan, part of my advocacy sa healthcare sector din is the affordability and access to health services. Kung may generic version tayo ng gamit, ano nga ba talaga ang binibela ng mga taong bayan? Lalong-lalo na sa konteksto dati na PhilHealth, hindi naman kino-cover talaga yung mga maraming gamot na binibila natin, diba? So sa context ng Pilipinas, alam mo, masalimuot to. Yung confidence kasi ng mga tao sa regulatory system, kumbaga, confident ka ba talaga na yung government mo ay magaling sa pag-monitor ng mga kalidad ng gamot na nasa pharmacy? Kapag ang mga tao ay hindi confident sa regulatory agency, ang tendency ay doon na lang tayo bumili ng branded.
Kasi 'di ba, at least yung branded alam natin kung sino yung gumawa. Yung generic hindi mo alam kung saan ba nakuha yung gamot na yan. So pagka ganun ang thinking, walang confidence sa regulatory agency. The tendency would be to buy branded. Much Ang more tendency, expensive. napapamahal tayo. And then papasok dyan ngayon yung role ng PhilHealth, ganyan. Kaya kabit-kabit yung advocacy ko. Sir Jay, mula sa behavior ng mga doktor, mula sa pharmaceutical companies, Hanggang sa pricing. medicine, pricing, insurance, lahat na yan. Bumabalik dun sa idea na, actually yung pinaka-basic tanong dito, yung mga anak ko, pag nagtrabaho ba sila, everything will be out of pocket pa rin? Kasi pag nakita mo na expose ka sa mga OFWs natin, nakita nyo how a functioning healthcare system works. Yung hindi ka mag-aalala magkasakit. Yung kapag may nararamdaman ka, hindi ka matatakot na pumunta sa ospital, magpagamot. Kasi covered ng insurance eh. Sa Pilipinas, yung thinking na may nararamdaman ako pero sana hindi lumala. Kasi pag pagpunta ako sa doktor, madidiscover ng doktor, may sakit pala ako, mas malaki yung gastos, diba? So hindi nila ako So, magpapagamot. hindi na lang ako magpapagamot. Yan yung napakalaking problema ng system natin. And for me, the advocacy that I'm doing is not really for myself, but hoping na yung mga systems will be fixed so that kung yung mga anak ko na yung mga manggagawa, di na sila mag-iisip na, ang laki ng portion ng sweldo ko, kailangan kong ilaan sa health insurance, kailangan kong isave para pag nagkasakit ako, hindi na maaabala yung mga ibang tao. Which is a very sad state of a health system for a country. Diba? Napaka-interesting, ma'am, ng dissertation mo, no? Tsaka yung advocacy mo. Kabit-kabit siya lahat eh. And then after your PhD, ma'am, bumalik ka ng Pilipinas. Yes. At nagturo ka sa University of the Oo. Philippines. Oo. Naging plano mo na ba talaga to? Childhood plan na you'll be teaching? Actually, alam niyo, before I left for the US, nagtuturo ako sa Ateneo. And then I was working as a researcher also. Iba na naman to. At the time before I left, Mahilig ka mag-research, ma'am, no? yes, kasi importante na yung policy advocacy Supported na by ginagawa data. natin, Yes. supported by data, may malinaw na pag-aaral. Pero ang ginagawa ko kasi, dahil very active ako sa advocacy, kinakabit ko yung lahat ng research ko sa advocacy work ko. So before I left, yung study ko actually noon is reforming the BIR. Again, corruption. So at the time, and that was my masteral paper, how do we fix the BIR so that we address, because at the time it was not DPWH's most corrupt. It was a BIR. So at the time, ang inaaral ko is ano ba yung mga systems that we can do to fix tax administration in the country and actually address the corruption in the BIR. And then I was teaching in Ateneo. So pagbalik ko from my PhD, yung thinking ko is going back to Ateneo para magturo. But in one workshop, nakita ko si Dean Fabella of the School of Economics. Sabi niya, Shelo, what are you doing now? Sabi ko, sir, I'm finishing my dissertation. What's your dissertation about? So nagkwentuhan kami. Sabi niya, so what's your plan? Sabi ko, I'm planning to go back to Ateneo to teach. Sabi niya, bakit sa Ateneo? Taga-UP ka. Sabi ko, sir, di ba, you don't apply in the UP School of Economics. You get invited. Sabi niya, ganun ba? Monday, please come to the School of Economics. So that's when, ayun, naging full-time Kaya professor. napunta ka ng UP School of Naging Economics. full-time professor na ako sa UP School of Economics. But while doing that, working, ang dami kong full-time no? Full-time professor but also working full-time sa NGO organizing the Bantay Kita. Yes, Yung Bantay Kita. National Coalition on the mining sector. Ikaw din, ma'am, naman. ang nag-found nitong Bantay No, Kita. I was the second national coordinator of Bantay Kita. The original was Maita Gomez, the beauty queen, diba? Sumusunod na lang ako sa mga yapak na mga beauty queen. And then, ang naging focus na ng research mo, ma'am, is about mining. Mining. Environmental impact. Yes. And of course, yung contribution din nila sa economy natin. Correct. And at that time, ito na rin kasi yung lumalawak yung conversation about natural resources, kung yung mga bansa ay mayayaman sa mga minerals, how do you really maximize it? And yung conversation has to go beyond the environmental, social impact of mining. Kailangan nating pag-usapan yung economic and governance dimension of mining. So yun yung pinasok natin sa usapin ng mining sa Pilipinas. Sa dami mo mang research, sa pagiging full-time professor mo, eventually you decided to join the government.
as Yes. part of the Department of Finance. What convinced you to be part of the government? It is actually my experience in the mining sector that led to my joining government. Kasi before joining government, 7 years yun eh. I was at the global movement, parang demanding transparency, governance. How do we really maximize itong mga minerals na hinuhukay natin to make sure it really works for the country, economic growth, and also for community development, diba? At the global level, I was member of the board of the Extractive Industries Transparency Initiative. It's actually an organization of governments, companies, and civil society. So dito ang chair namin, dating Prime Minister. Right now, ang chair ng EITI is former Prime Minister of New Zealand, Helen Clark. No, so naabutan ko pa si Helen as chair. And then even before that, the chair was also former Prime Minister of Sweden. So ganun yung mga level ng kausap mo at the global level, yung mga kadebate ko. And then they send mga high caliber representative ng mga biggest mines, biggest oil companies, Shell, Chevron. Magdidebate kayo kung ano yung mga policies na dapat ini-implement ng countries with respect to mining. Oil Responsible and gas. mining. Yes. So nagdidebate kami ito. Contract disclosure. Dapat ba public ang contracts ng mga mining companies, oil and gas sa isang bansa? So, doon nag-build yung confidence ko. If I can debate with ministers of countries, if I can debate with the lawyers, na big-time lawyers of multinational companies, if I can have a serious discussion with prime ministers, then I have the ability to actually help build policies in the country, diba? So and at the time, if we set global standards, in-implement din to sa iba-ibang countries. So it's also policy making. So when I was actually invited to join government, yun yung pinag-usapan namin ni Secretary Jokno at the time, because the implementation of EITI in the Philippines is under the Department of Finance. So when he asked me to join, nung panahon kasi ni Duterte, ito yung mas nakakatawa dyan eh. Panahon ni Pinoy, sabi niya, EO79, hold muna ang mga contract sa mining, ayusin muna natin yung mining sector. That's when we implemented EITI in the Philippines. And I was part of that when we started it. Panahon ni Duterte, may moratorium, walang ginawa. Walang reform na isinulong sa panahon ni Duterte. Even during the time of, di ba ma'am, kinuha niya Dominguez? Secretary Gina Lopez. Tinanggal din naman niya eh, di ba? He appointed Secretary Gina Lopez as Secretary of DNR, pero hindi naman Short-lived lang. binak-upan pagdating sa CA, sa Senado. So hindi rin lumusot, di ba? Maraming sinuspend si Secretary Gina Lopez noon kasi maraming may mga environmental social violations sa mining companies eh. Tapos eventually, anong nangyari? Panahon ni Duterte, walang progress in terms of governance sa mining. There was significant red tagging ng mga environmentalists. In fact, globally, Philippines is considered as one of the most unsafe place to be an environmental activist at that time. During the time of the Duterte. Yes. So pinag-uusapan namin to globally, no? But how do you push for good governance, accountability? How do you make sure people benefit from destroying the environment kung yung presidente mo kapag environmentalist ka, nire-red tag ka, 'di ba? Matindi yung red tagging noon. So at the global level, basic 'yan na kailangan ang mga mamamayan may space to criticize government. Kung pinapatay ka ng gobyerno mo, how do you push for governance? How do you push for reform? So at the time, nasa verge ang Philippines to be suspended as a member of EITI because of that, yung tinatawag nating shrinking civic space, the kawalan ng freedom to express and to engage government dahil nga sa issue ng red tagging. But before masuspend ang Pilipinas, nag-quit ang Philippines sa EITI. A few months bago mag-election. Kailan yung huling presidential election natin? Last term ni... 2022, ma'am. Yes. So, before matapos ang term ng mga Duterte, nag-quit sila sa EITI at the global level. So, medyo nakakahiya yun because
at the international level, nung panahon ni Pinoy, isa tayo sa pinaka-Bibo. We're the first to be able to implement all the standards, first to be able to disclose all contracts, mga ganyan, na parang, Bibo ang Pilipinas, sikat. Environmentalist. Oo, diba? Parang may engagement, nag-uusap, mining companies, civil society, government, we receive awards globally. Tapos all of a sudden, pagdating ni Duterte, nag-erode lahat yon, no? And then nag-quit sila. So at the time, nung kakapasok ng Marcos administration, naging secretary si Secretary Jokno, who was a professor in the School of Economics, we were discussing about And this. co-faculty mo na, ma'am. Yes. So we were discussing, parang importante pa rin because the Philippines is one of the richest countries sa mineral resource. How do we really use this resource, natural resource natin to grow the economy? And then we were discussing that, and then we're talking again of EITI, and he said, we're going to rejoin the organization, but would you like to help me do this and join DOF? So that's when I joined DOF because it's a continuation of all the advocacies I do. Yung portfolio ko nun sa DOF Is mining. regards kasama yung mining because it's my portfolio is on policy yung pag-iisip ng ano ba mga policies na kailangan nating isulong para maisaayos yung fiscal position ng ating bansa. So that was exciting, diba? Just wearing a different hat, still pushing for policy reforms, not really something new, but a different perspective. The first time I heard you talk about the West Philippine Sea, you tried to simplify the issue sa mga nag-argue na, hindi, malayo sa sikmura ang issue ng West Philippine Sea. And you said, hindi yan totoo, malapit sa sikmura natin ito. In terms of the fisheries, the aquatic resources na ikinocontribute nito sa ekonomiya natin, and of course, the natural gas. No? Can you discuss the importance of this part of the West Philippine Sea na sometimes na nai-ignore lang ng ating mga kababayan Pilipino? Alam niyo, napaka-importante yan. Ito yung unang kong exposure dyan sa sector pa rin ng mining. Alam mo kung bakit? Kasi in other countries, sinisimulan na nila ang seabed mining. Diba kung yung nakikita natin pagmimina ng mga bundok natin, napakalaki ng impact na sa atin yan. Pag yan nilipat mo sa dagat, di mo na makikita yan Sino pang magrereklamo sa laki ng damage na nangyayari kapag minimina mo na yung seabed? But my first exposure sa issue na to is when I was in Papua New Guinea. Umabot ako sa Papua New Guinea sa capacity building ng mga communities, mga tao. Mining uli pa rin, Mining pa rin advocacy to. mo Pero kasi, alam mo anong malaking issue nila sa Papua New Guinea? They were planning to start mining yung karagatan nila. At yan ay may impact sa isda. Kasi katulad ng Pilipinas, ang Papua New Guinea, islands din sila. So kapag nagmina ka, mababago yung ruta ng mga isda, may epekto yan sa food security nila. At talagang pinaglaban yun ng mga tao sa PNG. In fact, hindi natuloy yung pinakamalaking, that is supposed to be the first biggest seabed mine sa buong mundo. Tinatry sa... Yun yung issue ko dyan Alam mo yung minsan itong mga minerals na to ini-extract. Sino ba man ang nakikinabang? Usually Western countries. Pero ang nagpapasa ng damage, tayong mga maliliit na bansa. Hindi ko sinasabing it's bad. Ang sinasabi ko lang, napaka-importante na tayo as a country should realize the cost to us and make sure as an economist, we get as much benefit as we can and that the benefit outweighs the cost. Diba? That's the to maximize basic. The resources Exactly. for our national interest. Correct. So, sa usapin ng West Philippine Sea, it goes back to resources. Di ba ito yung simula ng pinag-uusapan natin? Kung ikaw ay may isang bansa, paano mo pauunlarin yung bansa mo? You go back to ano ba mga basic resources na meron ako. And this is where the West Philippine Sea comes in. Ang pinakamalaking issue sa bansa natin ngayon ay ekonomiya. Bakit ekonomiya? Kasi yung trabaho mo nakasalalay sa ekonomiya. Pera ng gobyerno para pondohan ng health, education, housing, livelihood nakasalalay sa ekonomiya. So paano nating palalakihin ang ekonomiya natin? Ito ay sa pamamagitan ng wastong paggamit ng resources natin. Ano-ano ang resources na nasa West Philippine Sea? May langis dyan. Dyan natin kinukuha majority ng mga isda na kinakain natin. Ilang milyong Pilipino ang nakasalalay ang trabaho sa West Philippine Sea. Ang sabi ko nung umpisa, hindi lang natin nakikita kasi malayo sa atin
But that's a major engine of our economy, and the potential is huge in terms of pag-usapan ng ekonomiya. Paano pauunlarin ang ekonomiya? Kailangan natin ng secured energy source. Energy security, di ba? Kaya napaka-vulnerable natin ngayon sa Middle East conflict kasi 90% plus dependent tayo sa imported fuel. Kung nagagamit natin yung mga resources sa West Philippine Sea, di ba ang laki ng impact niyan sana sa paglago ng ekonomiya natin at pagkakaroon ng energy security? Ano pa isang problema natin? Access sa pagkain. Dito nga sa Pilipinas, yung kausap ko si Chef Tatong a few weeks ago, mas mahal pa yung seafood, gulay, kesa sa karne sa Pilipinas. And yet, we're an archipelagic country. diba? And then you ask a question, why? Dahil hindi natin na ma-maximize yung mga pagkain na dapat accessible sana sa lahat ng mga Pilipino. Issue ng food security. Diba? And then, at the same time, napakahalaga ng role natin sa pagprotekta at pag-assert na magkaroon ng malinaw na legal framework kung paano ba i-utilize ang West Philippine Sea. Bakit? Dahil major route yan, diba? Ng economic trading. O, yung mga ino-order nyo po sa Lazada, sa Shopee, dyan dumadaan sa West Philippine Sea. Imagine if just one country has a control of the West Philippine Sea. Ano yung mangyayari dyan? Hindi nyo na kailangan ng wild imagination. You can already see what's happening sa Middle East kapag Iran ang nagko-control ng Hormuz. Diba? Ang laki ng impact sa buong mundo. Would you want that happening sa West Philippine Sea na isang bansa lang ang nagko-control ng major trading area? Of course not. So what we are pushing here is really not just our right, but the concept of a democratic access to a major trading area. Diba? Alam mo, Shelo, minsan nagtataka ako Parang hindi naman siguro kailangan maging kasing talino mo, no? Bobo nga daw ako Sabi ng mga trolls, para maintindihan ang importance ng West Philippine Sea for food security, energy security, and its geographical importance, no? Yeah. Pagdating sa global trade. Nung panahon ni Pinoy, Pangulong Noynoy Aquino, parang nung pinag-usapan, nung na-coin, I was with Secretary Edwin Lacerda, no? Nung sinabi niya na diniscuss na nga nila yung praise ng West Philippine Sea. Parang nung unang napag-usapan to, ang daling ibenta sa Pilipino Mas nararamdaman ng Pilipino nung panahon ni President Noynoy Aquino. But right now, kung titingnan mo, although mga trolls, para sa akin, you can just ignore it kasi mga trolls naman sila sa social media. Pero ang ingay na rin, may mga tao pa rin nakukonvince sa mga trolls. What do you think is the reason why right now, it is a challenge na magkaisa tayo pagdating sa issue ng West Philippines? Yeah, well, unang-una, ikaw na yung nagsabi. Iba yung dynamic kasi ng pag-shape ng public opinion ngayon. Napaka-importante ng role ng social media. And as you mentioned, maraming trolls ang ganyan yung sinasabi na bakit magkakagera kapag inassert mo ang karapatan mo sa West Philippine Sea. Bakit ba natin pinag-aaksayahan ng panahon yan? Hindi na nga yan nag-i-exist sa Google, diba? May mga ganyan pang nagsasabi. Minsan, hindi lang troll ang nagsasabi niyan, senador. But you wonder why. Actually, kaka-Independence Day lang, no? Napakalaking kahihiyan kaya yan sa mga heroes natin na pinaglaban na magkaroon ng identity ang Pilipinas. And to easily give that up dahil natatakot tayo na girahin ng ibang bansa ay isang malaking kaduwagan. That's one. Pangalawa, as you said, may mga paid trolls Bayaran yan ng China para nga takutin tayo and easily give up the West Philippine Sea. And obviously, why do they want us to give up the West Philippine Sea? Because of the major resources that's available there. Kailangan din ng kung ano yung issue natin sa energy security, food security, economic security, may same challenges ang China. So, yung agawan dyan sa West Philippine Sea is an economic issue din sa China. Kailangan nila ng ganyang access to resources. Pero alam niyo po, hindi ganun kasimple lang na mas malaki yung China, maliit tayo, kayang-kaya tayong talunan ng China. We have to be very strategic in terms of asserting our rights. Sa thinking ba ng China, gigirahin ba talaga nila tayo? May benefit ba sila doon? Madalas kong sinasabing hindi. Sorry, babalik na naman ako sa mining dito. Bakit tayo gigirahin ng China kung tayo ang nagbibigay ng majority ng minerals sa China? Alam niyo ba na 90% ng minerals natin sa China napupunta? And because of that,
our minerals combined with Indonesia's minerals make China the Richer. majority controller of processed minerals in the world. China, ano lang yun Philippines and Indonesia supplying minerals to China. Tayo na, majority controller na ang China ng processed minerals. What does that mean? Major control ng China sa semiconductors, sa mga solar panels, kasi dyan ginagamit ang mga minerals. So so parang, bakit nyo kami girahin? O, sabihin mo lang, sige, girahin nyo kami. Di na namin sa inyo ibibigay yung mga resources minerals namin. Diba? It's really just the bar. Masyado tayong nagkakahon doon sa idea na maliit na bansa lang tayo, wala tayong kalaban-laban sa China. That's not really true because we're the source of raw materials of China. Tayo din yung dumping ground ng mga processed products nila, diba? So, it's very simplistic to think na just because may dispute in one area geographically, dito sa West Philippine Sea, ay, yun na. Magkakagera na tayo. When the world is so complex and economies are so well connected, unlike in World War I and World War II, ibang-iba na po yung landscape ngayon. And the economic interdependence. Exactly. And that, dito din pumapasok yung kahalagahan ng mga international bodies. I was part of EITI and this is where you see na kahit maliit na bansa tayo, we are given a space to influence policies globally. Kaya dapat pinapahalagahan natin at nauunawaan natin ang role ng mga international bodies dahil kaya tayo may international bodies para magkaroon ng level playing field in terms of global policies between big countries and small countries. Kaya mahalaga ang mga institusyon katulad ng ICC, UN, mga ganyan, di ba? Global citizenship ang pinag-uusapan natin dito. Pantay na karapatan sa pagitan ng mga maliliit na bansa at saka malalaking bansa. Kaso nga, sabi mo nga, may mga trolls. Iba yung agenda niyan. Ang agenda ng mga trolls, gawing ng mga Pilipino para sila lang ang magkocontrol ng naratibo at saka ng mga agenda nila, diba? Going back to what you said, ma'am, no? Ang sabi mo kanina, may mga politiko, senador pa nga, no? Na Sino ba yan? kumukontra sa ating posisyon ng West Philippine Sea. And I think not just about the West Philippine Sea, but even going against with your advocacy with regard to corruption, accountability, and transparency. You're an academic, you're also a podcaster, you're a known public figure. Para sa'yo, ma'am, sino ang pinakamahirap kalabanin ng misinformation? Is it the soulless trolls or those politicians na may significant number of followers? Alam mo, yung mga trolls, I don't see them as kalaban. And I don't see them as, yung parang, ito, kailangan nating targetin Ang pagtingin ko dito ay, meron kang market, nandyan yung mga trolls, maglalabas ng mga maling impormasyon, may mga politiko, maglalabas din ng sarili nilang impormasyon. So for me, it's a market of information. What is important is that, kung may mga naglalabas ng mali at masamang impormasyon, you can approach it from a regulatory perspective, but you can also approach it from a competition perspective. Kailangan marami ding naglalabas ng tamang impormasyon so that yung mga mamamayan natin, maraming sources of information. Of course, the market is not perfect. Naku, pang another podcast na naman to. The market is not perfect kasi may algorithm, nakokontrol ko ano yung mga impormasyon na makakarating sa taong bayan. But from a very simple perspective, the more na mas maraming nagsasalita tungkol sa mga tamang impormasyon, facts, na napapakinggan yung mga kababayan natin, mas nagiging objective sila, mas nagiging informed sila in terms of making decisions. So, nandun yung hope ko na sa paglalabas ng mga itong vlog na ginagawa mo, yung vlog na ginagawa ko, dumadami yung available information para makagawa ng objective decision ang mga kababayan natin. Of course, that assumes a lot. Ina-assume natin na they can evaluate ano ba ang tamang impormasyon sa maling impormasyon. That they can assess kung sino ba yung nagpapakalat ng mga impormasyon na to, ano yung agenda nila. That they have the capacity to understand kung ano ba yung nadidinig nilang conversation, no? Kaya lang ang nakakalungkot doon, of course, yung very challenging state of our education, may epekto yan in terms of information processing. Kaya, pero
hindi natin kailangan ma-demoralize at mag-give up at matakot kahit na may mga paid trolls dyan. We just have to also encourage, motivate, at suportahan yung mga kababayan natin who are doing voluntary work in terms of pushing for the right information. Ikaw nga, Sir Jay, you decided to be a vlogger na rin. And you know, it's not Binibigyan ko easy. na naman mama. Special mention, bigyan ko rin ng credit si Senator Alan Peter Cayetano. Yeah. Siya ang nagbigay sa akin ng idea na to. Oo. And he's very inspiring Yes. kasi madalas siyang mag-live selling ngayon, Nag-Facebook diba? live na rin siya. Yan, Oh, diba? naisip niya siguro effective yung advice niya sa akin. Correct, Diba? correct. So kung ang mga senador ay kayang mag-live selling, lahat po ng gustong magpahayag ng inyong opinion, diba? Idea, why not? Go ahead, go online. But I think ang pinaka-importante dyan is to make sure na huwag kayong nagko-contribute sa disinformation. Check your information, mag-research kayo at kabitan nyo ng facts. Huwag kayong maging bahagi ng bayarang mga trolls. Dahil yan, ang pagiging bayarang troll ay pagtataksil sa bayan, pagtataksil sa inyong pamilya, pagtataksil sa moralidad, diba? I mean, sa lipunan. Kasi sino ba pinagsisilbihan mo kapag disinformation na ang ginagawa mo? Yes. Diba? Eto ma'am, bago tayo mag-proceed sa next segment ng Ah. podcast ko, meron akong tanong. Kasi you mentioned about hope, you mentioned about not giving up, you mentioned about optimism, being an academic, you know a lot of things as an economist, you're also a mother of 3. How do you tell our younger generation, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? It's actually not a question ng laging may pag-asa. Hindi ka pwedeng mawalan ng pag-asa. At kailangan nating umasa. Kasi sino pa ba ang magpapabuti sa kalagayan ng Pilipinas kung hindi tayo ring mga Pilipino? Alam mo, ang malungkot sa totoo lang, merong mga Pilipino na may kakayahan mag-iwan lang yung Pilipinas, mag-exit, 'di ba? At mag-relocate sa ibang bansa. Pero at the end of the day, tayo mga Pilipino pa rin ang maiiwan dito. So we have to be, minsan, napaka-limited ng choices natin. Wala tayong magawa. Ito yung mga politikong nasa harap natin, then we have to deal with them. But at the same time, kailangan sa akin, at the minimum, malinawan natin mga Pilipino. Ano ba yung dapat dinidemand natin sa gobyerno natin? Sa totoo lang po kasi, yung iba, kung kaya nilang takasan yung sitwasyon sa Pilipinas, tayo, mga ordinaryong mamamayan, hindi naman tayo makakatakas, di ba? May choice ka bang wag magbayad ng tax? Wala naman, di ba? Sisingilin ka pa rin sa bawat produkto na May binibili choice mo. ba tayong bumili ng golden visa? Diba? Wala, Wala, diba? diba? Wala naman tayong ganung milyong-milyon na lipat na lang ako sa Paris after kong flood control corruption. Ganyan. Diba? Pero kasi, nagbabayad ka ng tax, ang gusto ko lang talagang maunawaan ng mga tao, bago mo pa ba nakuha yung sweldo mo, nabawasan na yan. Pagbili mo sa tindahan, nagbayad ka na rin ng tax. Pero yung lahat ng binabayad na to, dapat po napapalitan to ng maayos na serbisyo ng gobyerno. And we should not stop demanding for better government, for better services, dahil ito po ay hindi ayuda at tulong na binibigay sa atin ng gobyerno. Ito po ay responsibilidad ng gobyerno na ibigay sa atin. So bilang mga mamamayan, karapatan natin, wag lang masatisfy kung hindi karapatan natin magpahayag ng better services, mag-demand ng better government, better health service, dahil yan po binayaran natin. So, wagitan ng tax na binibigay natin sa government. Doon lang, sa basic na yon, magiging masaya na ako. So in short, ma'am, ang response mo, there is hope, but for the Filipino people to deserve, to ask for what they really deserve. Yes. And for the Filipino people na tax ng ina mo, bantayan mo. Ma'am, pupunta na tayo dito sa Real Talk segment natin. Hindi pa ba yun yung real talk? Hindi pa, ma'am. Magbabasa pa lang tayo ng mga comment sa social media. Okay. Game ka ba dito, ma'am? Yes, I'll read the yes. comment and then Inaalmusal ko yan everyday. mag-respond ka sa Yeah. mga comments sila, ma'am. Okay, ma'am. Simulan natin to sa isang comment from X or yung formerly Twitter. After you filed a cyber libel case against isang blogger. Sasot. Yes, ma'am. Ako din, ma'am, nag-file ng Sa kanya, cyber ah? libel kay Sasot. Ah. Ang sabi niya, buwahaha, iyakin.
hindi kayang magbardagulan. Style ng mga Rosas yang kaso-kaso. Ha ha ha. Yeah. I think style ng mga Rosas referring to Pink Lawan. Pink, yeah. Well, alam mo, ang pinaka-importante na gusto kong ma-realize, hindi lang ni Sasot, kundi ng mga Pilipino, is that yung freedom po may boundaries. No? Kasi kung walang boundaries yan, wala tayong social order. So kapag kinross mo ang boundary, especially yung legal boundaries, kailangan na mananagot ka kasi pagka kinross mo yan magiging criminal ka na Ayaw nating maging criminal. Tigilan na natin yung susulong ng mga panahon na okay lang maging kriminal, diba? Okay lang pumatay. Okay lang pumatay. Pag drug addict ka, dapat pinapatay ka. Tigilan na natin yan. Kung gusto nating maayos ang lipunan natin, we have to recognize boundaries. We have to be responsible. We have to be honest. Hindi tayo dapat nagpapakalat ng mga kasinungalingan. Hindi lang to issue ng bardagulan dahil kaya natin makapagbardagulan, maghapon, magdamag, kung ang pinag-uusapan natin ay facts-based at katotohanan. Pero kapag ikaw ay nagpapakalat na ng disinformation, ibang agenda na yan. Sinisira mo na yung fiber ng lipunan sa mga ganyang usapin. At dapat sa mga taong ganyan, kinakasuhan. Yes. So hindi po yung pagiging duwag, pagiging matapang yan. Kasi kami ni Sir J, kung sa palagay And nyo, it has nothing to do may with violation kami, kasuhan nyo kami. And it has nothing to do with your political color. Whether no, green, yellow, no. whatever color, No. you are just exercising your right, di ba? Exactly. Ikaw yung bina-violate dito, ma'am. Oo, walang bastusan. Yes. If you want to play a game, you play within the rules, diba? If you violate the rules, then you're liable. Yun. Ito naman, ma'am, a comment from Instagram. On your statement during a rally about a certain senator's staycation at the Senate. Ang sabi niya, he, maniwala kayo dyan kay Shelo Magno. Bend the law din yan. Bend the law. Yeah. Yung argument niya. As I said, fact-based. Ano yung bend the law ko? Wala naman, di ba? Ang tendency lang ng mga ganito is to issue general statement that says, bend the law din yan. But, nasan yung bend the law ko? Yes. Ako talaga kasi stickler ako sa mga policies. Nakalimutan ko ikwento sa'yo, but even when I was a student council pa lang po ako, pinapa-audit ko na yung collegian. Nagre-report kami ng financial documents namin na student council dahil at that time, student fee, binabayaran ng mga estudyante. So, karapatan ng mga estudyante malaman kung paano ginagastos yung pera na binabayad nila. And that was when I was student council. I was a student council chair. Kapag ikaw ay officer ng student council and you're not doing your job, You papa-expel kick them out. kita sa student council. Because sa akin, if you're gonna put it in your CV, na parang, I was a student council, Panindigan mo. Tapatan mo naman ng serbisyo because this is not just about having the credential. Pag mamalaki mo student council ka, make sure you deserve that title dahil pinagtrabahuhan mo siya. Ganun na ako So, I don't know what you're talking about, bend the law. Maybe what you should do is really demand your senator to please magkaroon naman ng konting kahihiyan na wag nang kumuha ng sweldo, lalo na kung hindi ka pumapasok, diba? At wala kang ginagawang trabaho. Malaking kahihiyan po yan for the rest of us, ordinaryong manggagawa na kapag hindi nagtrabaho, hindi susweldo. So, hindi po yan no bend work, the law. no pay. You don't even need to assert the law. Kahihiyan na lang yan. Batayang kahihiyan. Diba? Ito naman, ma'am, from Threads. Ito yung tungkol sa statement di umano laban sa mga DDS. Na the DDS are not truly against corruption. They are only hostile toward those who challenge their idol. Shelo, napakababa naman ang tingin mo sa DDS. O nabayaran ka lang ng pulahang dilawan para kampihan ang mga korap na opisyal. Yeah. Pera ng bayan ang pinag-uusapan, may kulay. Faction pa ba ang kailangan? Mamatay tayo pare-pareho pag hindi natigil ang korupsyon. That's true. Mamamatay talaga tayo pare-pareho pag di natigil ang korupsyon. Kaya kailangan nilalabanan natin ito, diba? Ang tanong lang, ano na ba nagawa ng mga DDS sa paglaban sa korupsyon maliban sa pagsusulong ng 18 marites na sinasabi nilang anti-corruption? Diba? I mean, sige, isa-isahin natin. Let's be evidence-based. Sabi ni Sara, ginamit niya yung kanyang confidential fund para imbestigahan ang korupsyon sa DepEd at ang involvement ni Zaldico sa korupsyon ng laptop.
Nasaan na yung report ni Sara? May kinasuhan na ba siya? Si Mary Grace Piatos daw Oh. ang lead investigator. Instead of seeing an action para i-address yung mga issue ng korupsyon sa DepEd, ay dumagdag sa korupsyon sa DepEd si Sara Duterte. Ano na ba ang nagawa ng mga DDS sa paglaban sa korupsyon? Seriously, evidence-based. Sasabihin nyo kami na kami ay may kulay sa paglaban sa korupsyon. Ang tanong is, meron na ba kayong narekomendang policy? Meron na ba kayong kinasuhan? Meron na ba kayong nilabanan na issue ng korupsyon? Maliban sa pagsusulong nung 18 marites na wala namang na-turn over na ebidensya or anything useful sa NBI para makapag-file ng kaso sa mga involved sa flood Meron daw control. silang Cabral files, ma'am. Nasaan yung Cabral files, 'di ba? Na nilalabas unti-unti and then you cannot even use it for evidence-based gathering of evidence to file cases against politicians. Meron pa yung mga senador na aligned with the DDS. Hindi ba sila yung mga unang humaharang para ilabas ang partial report tungkol sa flood control corruption? Na pinamunuan ni Senator Ping Lacson. Exactly. At ngayon, nag-feeling witty pa sila na because we don't want partial report, we want impartial. Ito na naman ginagawa na naman nating ang mga Pilipino Ang hindi po antonym ng partial, ang impartial. Ang partial, ibig sabihin, ay part of the whole, no? At pagka nilabas mo yung part of the whole, ibig sabihin, pwede pa rin siya maging whole. Hindi lang whole. Sorry. But I mean, you see how these people are manipulating at lalong ginagawang ang taong bayan. Bakit ayaw ilabas ang partial flood control report? Hindi ba natin sinasabing kompleto nga yan, di ba? But as citizens, we get what we can get. Kung sino yung makakasuhan at pwedeng ipakulong sa korupsyon na yan, dapat sinusuportahan natin lahat. Pero bakit tinatago yung report na ganito, di ba? Tanong ko yan sa mga DDS, pakisagot nga, bakit ayaw nyo ipalabas ang flood control report? Babalikan ko pa lang yung sa EITI, how many countries are implementing EITI? Mga 60 countries. Kasama na dyan yung pagdi-disclose ng contracts, pagre-review ng magkano nga ba binabayaran ng mga company sa bawat bansa. Yung influence ng policy na ginawa naman sa EITI is not just in the Philippines but globally. Ano na nagawa ko sa bansa? Actually, mga anak ko marami nang nagawa sa bansa. Alam niyo ba kung bakit walang soft drinks ngayon sa eskwelahan? Bakit, ma'am? Dahil yan sa kampanya ng anak ko. Yung eldest mo, ma'am. Yes, when we came back from the US, kasi sa US wala naman kaming yaya Yung anak ko, dinadala ko yan sa mga klase sa PhD at saka sa grad school. Yung isang teacher ko doon, si Professor Richard Daynard, actually is one of the lawyers na nagfa-file ng cases against soda companies for causing obesity sa mga kabataan. Pag uwi namin sa Pilipinas, sabi ng anak ko, Ma, bakit yung mga bata dito sa Pilipinas inom ng soft drinks? We started a campaign as a family na mawala ang soft drinks at magkaroon ng healthier access sa inumin at pagkain ang mga bata sa eskwelahan. Kaya po walang soft drinks sa eskwelahan. And Fun fact yan, ma'am. That is a you can Google and that's a family initiative. Yung soft drinks pa lang pinag-uusapan natin yan, ma'am. May ambag ka na. May ambag na ako. Bukod Tsaka pa sa nagbabayad ako ng tax at nagbablog ako for free. Yung buong policy ng mining sa Pilipinas ay ini-influence natin. Ano ba bang ambag ang kailangan nating himayin? Kinasuhan ko na si Sara Duterte sa ombudsman. Kinasuhan na natin ang PhilHealth. Hinihintay natin ang PDIC, bumalik ang pondo ng PhilHealth. Ano pang ambag? At higit sa lahat, isa ka sa pinakamaingay na boses para sa pagbabantay against corruption. I think that's alam mo, Sir Jay, ang pinaka-importanting ambag natin, I think also, bilang mga magulang, ay yung to make sure na yung mga anak natin has a similar commitment para ayusin yung bansa. Yan yung pinakamalaking ambag natin. At saka of course, yung mga taxes na binabayaran natin. Diba? Ambag natin yan. Alam mo, para sa akin, ma'am, ang pakikipag-usap sa'yo ng more than an hour, marami akong natutunan sa'yo. I realize, lagi kong tinatanong sa'yo kanina, nailapit mo na ba yan sa Senado? Nailapit mo na ba yan sa kung sinong kongresista? But hearing it from you, I think you deserve to run
Dapat ikaw meron naman tumakbo para Tatanungin ano, pa, para ano pang ambag ko? Alam niyo kung bakit tayo may work flexibility sa Pilipinas? Ako major lobbyist kung bakit bago pa mag-pandemic, meron na tayong batas on work flexibility. When I was in the US, as a student, a doctoral student, researcher ako noon, part ako ng team ni Hillary Clinton na nagre-research on work flexibility. Pagbalik ko sa Pilipinas, may complete literature na ako kung bakit mahalaga ang work flexibility. Isa ako sa mga nag-lobby at tumulong kay Senator Joel Villanueva, who was then the chair of the Labor Committee ng Senate para magpasa ng work flexibility law sa Pilipinas. Kaya tayo may work flexibility malain mo sa yan, ma'am. Pilipinas. We don't have to be noisy. We don't have to be a politician to influence policies. Sabi ko nga kanina, we can be in different places. We can wear different hats pushing for the same reform na magiging kapaki-pakinabang para sa mga Pilipino. Kaya mag-ingat kayo mga trolls. Huwag niyo akong tanungin kung ano naging ambag ko. Meron na akong 3 kanta na naiambag para maging masaya kayo. Ma'am, for my last and final question, naniniwala ka bang ang West Philippine Sea ay para sa Pilipinas? Ay, syempre, napaka-importante niyan katulad nung simula pa lang na sinasabi ko, ang problema ng Pilipinas, one of our major problem is the economy. At napakalaki at napakahalaga na magiging ambag at role ng West Philippine Sea para siguraduhin na mapapalago natin ang ekonomiya natin. At kung mapapalago natin ang ekonomiya natin, kailangan siguraduhin natin na lahat ng mga Pilipino makikinabang. Thank you very much, ma'am. Maraming salamat sa iyo. Isa ka sa pinakamahalagang Pilipino na nabubuhay sa panahon natin ngayon. Abangan niyo po ang mga roadshow namin ni Sir Jay Tariela para mas mapaunawa pa sa mga Pilipino kung bakit nga ba napakahalaga ng West Philippine Sea sa ating lahat. Thank you, ma'am. Alright. Maraming salamat sa pagiging game sa pagsagot ng mean comments ng ating mga netizens, Prof. Shelo. Thank you rin sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon. We really see your love and care for our country and its people. Again, thank you very much. Sino naman kaya ang ating makakasama sa susunod na episode? Maraming salamat muli sa lahat ng mga nakikinig at sumusuporta sa podcast na ito. Patuloy naming pagbubutihin at ipapakalat ang tama at totoong impormasyon. Hanggang sa susunod nating episode, muli, J. Tristan Tariela po. Tandaan, no spin, no lies, just the truth.